Isang araw, isang higanteng bitak ang biglang sumulpot. Isang asul na aura ang lumabas dito at mabilis na kumalat sa buong mundo. Tinawag ito ng mga tao na mana. Isang minority, lalo na yung mga sensitive sa mana, ang nakatanggap ng kakayahan mula sa impluensya nito. Ang mga taong ito ay nagsimulang tawagin na awakened. Pagkatapos huminto ng mana storm, nanatili ang bitak sa langit. Makalipas ang ilang panahon, nang masanay na ang mga tao sa existence ng mga awakened, muling dumating ang mga mana storm sa buong mundo at lumitaw ang mga portal. Ibinakod ng military ang isa sa mga lugar na ito mula sa mga civilian. Pero sa isang punto, ang ilaw ng portal ay naging pula na nangangahulugan ng panganib. Lumingon ng mga military at nakita nila kung paano pumutok ang portal at lumabas ang isang malaking, pangit na monster na may dalawang ulo. Pagkatapos nito, ang mga mana storm ay nagsimulang tawagin na gates, mga pintuan. Nang lumitaw ang mga monster sa mundong ito, ang mga tao ay gulat na gulat. Nagpaputok ang military pero hindi nila ito nakayanan. Kailangan tumakbo ng mga civilian palayo sa gate sa takot na masaktan, pero sa kanila ay may mga awakened na hindi tumakbo nang makita ang panganib. Nagsimula silang labanan ng mga monster. Mula noon, ang mundo ay dumaan sa isang cataclysm, naaalala ang paglitaw ng mga gate. Ang bida, si Shin Jonso, ay tumatakbo sa Ice Cave na may iniisip na magbabago ang lahat kapag naging awakened siya. Ayaw na niyang magtrabaho ng walang tigil. Hindi sa nangangarap siyang hanggan ng lahat, gusto lang niyang hindi na siya bugbugin o nakawan. Pero ayaw rin niyang gumamit ng dahas. Naaalala ang pagkamatay ng kanyang mga kasama sa kuweba na iyon, huminto siya at lumikha ng isang dagger sa kanyang kamay. Pagkatapos ay itinapon niya ito diretso sa ice golem pero tumalbog ang sandata sa matigas nitong katawan at tumama sa kisame. Bumilis ang kanyang paghinga sa takot at pagkatapos ay sumugod ang monster para umatake at tumama pero nablock niya ito at nakatayo pa rin. Pero pumutok ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakaramdam siya ng pagyanig at natakot at pagkatapos ay nabasag ang yelo at nahulog siya. Gusto lang niya na may matawag na kaibigan pero kahit iyon ay iniisip niyang napakalaking pangarap. Nahulog siya sa malamig na tubig, isang useless na lasenggero. Kinutya siya sa tuwing magpapakilala siya bilang isang hunter. Ang kanyang katawan ay hinihigop sa pinakailalim. Alam niya na balang araw ay mamamatay siya ng ganito, pero bigla ay may maliwanag na flash. Samantala, napagpasyahan na ng monster na patay na siya, pero bigla niyang naramdaman ang pagbabago ng enerhiya sa ibaba at lumingon. Nagyelo sa kinatatayuan. Mula sa kailaliman, si Shin ay nagsimulang umakyat gamit ang mga espada na ginawa niya na parang mga hagdan. Alam niya na balang araw ay mamamatay din siya, pero ayaw niya pang mamatay. Huminto siya sa harap ng monster, ibinaba niya ang kanyang ulo, itinaas ng kanyang kalaban ang kanyang mga kamay, nakakuyom ang mga kamao. Tumingala ang MC sa kanya, nagniningning ang kanyang mga mata na nangangahulugang ayaw niyang mamatay nang walang kalaban-laban. Agad-agad pagkatapos noon, 12 ng matutulis na blades ang tumusok sa katawan ng ice golem at lalong bumaba, na naging dahilan ng pagbagsak nito. Ang mga dagger ay naglaho at ngayon ay maraming bitak ang nakikita sa kanyang katawan. Ang mga sandata ay lumipat sa likod ni Shin at naisip niya na kung maaari lang siyang maging pinakamalakas kaysa sa lahat kahit na siya ay isang support, baka ang kanyang buhay ay maging ibang-iba. Ang system ay na-activate at iniulat na nadiskubre niya ang blank spring. Natupad niya ang lahat ng mga kondisyon para maging isang player. Malugod siyang tinanggap ng system. Ilang oras kanina, ang MC ay tumatakbo sa gubat sa kanyang buong lakas dahil ayaw niyang mahuli sa napakahalagang araw na iyon. Tumatakbo siya sa lugar ng pulong kung saan naghihintay sa kanya ang dalawang C-rank hunters ng Dawn Guild. Isang melee fighter, isang babae na nagngangalang Kim Jimin, ang napansin na narito na siya sa wakas at ang kanyang kasama na may defender class na nagngangalang Lim Duwan ay nakakrus ang mga braso at bumulalas na ang baguhan ay late na. Sinabi sa kanya ng babae na huwag siyang magsalita ng ganun dahil lagi din siyang late. Tumakbo si Shin papalapit sa kanila. Huminto si Shin Jonso at huminga, humihingi ng paumanhin sa kanila dahil sa pagkahuli. Isa siyang D-rank maker class support na dalubhasa sa paglikha ng mga armas. Sinabi sa kanya ni Duwan na nakangiti na huwag matakot, nagbibiro lang siya, hindi naman siya masyadong late. Tinapak ni Jiman ang bagong solta sa likod na nakangiti at sumang-ayon na nagsasabing maaari na silang pumasok at idinagdag na naroon na sina Hyunwoo at Doyoon. Awkward na sumang-ayon si Shin Jonso sa kanila at naisip na masama ang sitwasyon niya dahil 3 buwan na ang lumipas mula nang sumali siya sa guild, ito ang kanyang unang dungeon at na-late pa siya. Narating nila ang gate at tumingala siya dito ng may kumpiyansa, sa isip ay sinasabing kailangan niyang mag-ayos. Ito ang unang dungeon na pupuntahan niya bilang support, kailangan niyang patunayan na may silbi siya.
Pagkatapos nilang pumasok at sumama sa iba pang miyembro ng team, lumapit sa kanya ang Guildmaster ng Dawn, si Mundo Yoon, isang melee hunter. Kinausap niya ito at tinanong kung ito ang kanyang unang raid, kinumpirma niya ang kanyang mga salita at sinabing ito ang kanyang unang beses na pupunta bilang support, ngunit nakatulong na siya sa mga dungeon ng ilang beses. Sinabi ng Guildmaster na kailangan niyang ipaliwanag ang isang bagay sa kanya. Ang mga support, hindi tulad ng mga fighter, ay hindi maaaring lumaban kaya kailangan nilang bigyang pansin kung nasaan siya. Kung masyado siyang malapit, may posibilidad na mapapasama siya sa laban, at kung masyado siyang malayo, hindi nila siya mapoprotektahan. Ang punto ay panatilihin siya sa pinakamainam na distansya. Dahil siya ay isang creator, kailangan lang niyang panatilihin ang kanyang distansya at lumikha ng mga dagger kapag ibinigay ang signal, madali lang 'di ba? Kinumpirma ni Shin Jonso ang kanyang mga salita ng kinakabahan at pagkatapos ay nagtanong ng may pag-aalinlangan kung talaga bang iyon lang at wala ng ibang armas na kailangan. Hindi niya ito pinatapos at kinumpirma ang kanyang mga salita na nagsasabing siya lang ang nangangailangan ng ekstrang armas. Madaling dungeon lang ito at ito rin ang kanyang una, kaya dapat alalay lang. Bigla, ang mage na si Yunwo, isang C-rank hunter na dalubhasa sa ranged combat, ay nag-activate ng kanyang magic at sinabi sa kanila na huminto. Nakakaramdam siya ng mana, mayroong monster doon. Sinabi ng Guildmaster sa lahat na maghanda sa labanan, kailangan nilang panatilihin ang formation. Humakbang si Duwan sa harap na tinatakpan sila at nagsimula silang sumulong pa sa loob ng kuweba. Nagtanong si Doyoon tungkol sa mana at sumagot ang mage na may 3 maliliit na aura at isang malaki. Ang huli ay sapat na laki para sa boss. Naisip ni Doyoon na kakaiba, karaniwan ay walang boss dito. Sinabi niya na siya ang haharap sa boss at hahayaan silang harapin ang iba pa. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Shin Jonso at tinanong kung gaano katagal bago makalikha ng isang dagger. Kung magmadali siya, sumagot ito na aabot ng mga 20 segundo kung susubukan niya, ngunit ang dagger na ito ay hindi tatagal kahit 1 minuto. Hinubad ng guild leader ang maskara sa kanyang mukha at nakangiting hiniling sa kanya na magsimulang lumikha nito, matatapos niya ito sa loob ng 40 segundo. Sa sandaling iyon, isang grupo ng 4 na monster ang sumugod para umatake. Ito ay mga Crystal Lizard, danger level D. Ito ay isang monster na tumutubo sa mga mana stone ng dungeon, ang hitsura at kakayahan ay nagbabago depende sa na-absorb na mana stone. Nakangiting sinabi ni Duwan na magsisimula na siya at nag-warm up si Jiman sa kanyang mga kamao at sumang-ayon. Pagkatapos nito, ang kanyang kasama ay nag-concentrate at naglabas ng malakas na enerhiya mula sa kanyang sarili, tumapak ang kanyang paa sa yelo at itinaas ang kalasag sa kanyang ulo, hinampas ito ng buong lakas na ikinalat ang lahat ng mga monster. Pagkatapos nito, sumugod si Jiman para umatake at ikinuyom ang kanyang kamay sa isang kamao at pagkatapos ay sinuntok ang monster sa ulo na ikinagulat nito. Pagkatapos nito, tumalon siya sa likod nito at agad itong bumagsak sa lupa na walang malay. Sa oras na ito, 2 monster ang sumugod sa iba pang kagrupo at napansin niya ito, naisip niya na mas mabilis silang nakaka-recover kaysa sa inaasahan. Binalaan niya ang iba tungkol sa panganib at sinabi na may 2 monster ang papunta sa kanila. Nakatayo si Hyunwoo sa kanyang likod at nagsimulang mag-conjure ng isang magic circle na nagsasabing halos patapos na siya. Sumigaw siya ng malakas at pagkatapos ay lumabas ang mga fireball mula sa magic circle, pagkatapos nito ay naganap ang isang malaking pagsabog at ang mga monster ay nasunog. Natuwa siya na nagtagumpay siya. Sinabi ni Duwan na napakagaling nito, hayaan siyang tumulong ngayon. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumikha ng mga armas si Shin Jonso at tumingin sa kanila ng gulat na iniisip na iyon ay isang magandang klase ng pag-atake. Ngayon ay naiintindihan na niya kung paano lumalaban ng isang guild. Tinawag siya ni Doyoon at tinanong kung ano ang nangyari sa mga armas. Sumagot siya na halos tapos na at sinabi sa kanyang sarili na huwag magambala, kailangan niyang mag-focus. Gamit ang isang F-rank skill na tinatawag na Creation, lumikha siya ng isang maliit na dagger, pagkatapos ay hinawakan ito at inihagis sa Guildmaster. Sinalo niya ito ng buong husay at ginamit ang kanyang kakayahan upang takpan ang blade ng kadiliman. Ito ang kanyang A-rank skill na tinatawag na Shadow Weapon. Ginagamit ng skill ang sandata ng gumagamit upang ibahin ito sa isang Shadow Weapon. Ang mga Shadow Weapon ay tumataas sa kalidad at mana depende sa mana ng gumagamit at nawawala pagkatapos ng ilang sandali. Sumugod si Doyoon at lumapit sa pangunahing monster, pagkatapos ay sumulong at pinutol ang ulo nito. Agad na namatay ang Ice Monster at bumagsak ang bangkay nito sa lupa at nawala ang sandata sa mga kamay ng leader. Ang lahat ng mga miyembro ng team ay muling nagtipon at nagtanong si Duwan kung may nasaktan. Sumagot si Jiman na okay lang siya at naisip ng MC na mas cool sila kaysa sa kanyang naisip. Ang bawat isa sa kanila ay mahusay, ngunit ang kanilang teamwork ay higit na kapuri-puri.
Maaari silang maging pinakamahusay na guild sa pamamagitan ng maraming achievements. Nakatingin siya sa kanyang kamay na inis na kumpara sa kanila ay isa lang ang dagger na kaya niyang gawin. Hindi niya sila natulungan sa anumang paraan at nag-ambala pa siya. Karapat-dapat ba siyang makasama sa kanila? Napansin ng kanyang mod, lumapit sa kanya ang guildmaster at sinabing napakagaling ng kanyang ginawa, tinanong din niya kung nasaktan ba si Shin Jonso. Medyo nalito siya at nasa sabik na sumagot na okay lang siya salamat sa kanila. Pagkatapos ng isang segundo, idinagdag niya na hindi siya gaanong kapaki-pakinabang at tumawa siya ng awkward. Tinanong ni Di kung ano ang kanyang pinagsasabi dahil salamat sa kanyang skill, nakatipid sila ng napakalaking pera dahil nakita niya naman na ang kanyang skill ay sumisipsip ng mga armas. Kaya hindi niya ito makakayang bilhin kahit pa ang pinakamura. Kaya naman kailangan nila ng isang maker. Mukhang kailangan niya ng sand atang may mana para ma-activate ang skill pero magaling pa rin ang kanyang ginawa para sa una niyang dungeon raid. Ngumiti ito at idinagdag na aabangan niya ang susunod na dungeon raid na kasama siya. Nang marinig ito, ngumiti si Shin Jonso at nagpasalamat sa kanya na nagsasabing ibibigay niya ang kanyang makakaya. Pagkasabi ni Duwan na umpisahan na nila ang pagkuha sa mga loots, biglang umuga ang buong kuweba at kinabahan sila. Sigaw ni Jiman, lindol ba to? Tanong ni Hyunwoo, gumuho ba ang kuweba dahil pinatay natin yung boss? Itinuro ng MC ang kanyang daliri sa harap, may pader na gumuguho. Nabiyak ang yelo, bumukas ang daanan papunta sa ibang lugar at nagpasya silang tingnan ito. Si Hyunwoo, na nasa unahan at nagmamasid gamit ang observation magic, ay nagsabing parang daan ito na konektado sa isang lugar. Nag-isip sandali si Doyon pero biglang sumingit si Duwon, isang sikretong daan. Ano pa ba to kundi daan papunta sa mga nakatagong kayamanan? Nanlaki ang mga mata ni Jiman sa excitement at sumang-ayon sa kanya. Sabi naman ni Hyunwoo, teka muna, huwag tayo basta-basta papasok. Tanong ni Doyon, may nararamdaman ka ba? Nag-aalangan siyang sumagot na wala. Ngumiti ang guild leader at sinabi na total sa tingin niya ay hindi naguguho ang lahat doon kaya bibilisan na lang nila. Natutuwa ang iba pang miyembro na pumayag siya. Bumauntong hininga naman si Hyunwoo dahil napilitan siyang sumang-ayon. Lumingon si Doyon kay Shin Jonso at sinabing sumunod sa kanila. Naglakad sila sa daan at nakasalubong ang isang ice golem na naging trahedya para sa kanila. Narinig ng MC ang sigaw ng halimaw sa likod niya at tumakbo. Sa isip niya, paano nangyari to? Patay na ang lahat maliban sa akin. Wala dapat ganitong halimaw sa isang D-rank dungeon. Ni minsan ay wala pa kong narinig na may halimaw pala na hindi need-detect ng magic. Bigla siyang lumingon at nakita ang halimaw na papalapit sa kanya. Tinamaan siya ng golem at tumilapon, tumama ang kanyang likod sa matigas na yelo. Dumyugo ang kanyang bibig at sinubukan niyang tumayo. Pero papalapit na ang halimaw. Naisip ng MC na hindi siya maaaring mamatay ng ganito. Gumawa siya ng dagger at inihagis ito sa halimaw. Pero tumalbog lang ang talem. Hindi pinansin ng ice golem ang kanyang atake at lalong lumapit sa kanya. Pagkatapos ay nagbigay ito ng isang malakas na suntok dahilan para mahulog si Shin Jonso sa yelo at nagsimulang lumubog. Habang papalubog, naisip niya na naiintindihan na niya ngayon kung ano ang pakiramdam ng maging isang D-rank support na hindi man lang makagamit ng mga basic buffs tulad ng healing. Sa wakas ay nakahanap siya ng guild na nangangailangan sa kanya, pero sa bandang huli, tumakbo siya at iniwan sila, kawawa talaga. Sigurado siyang kung sa iba yon, tiyak na mas malaki sana ang maitutulong nila sa kanila. Pumikit siya sa pag-iisip na sana hindi na lang siya naging awakened. Ito ang kanyang pangarap kailanman ay hindi na niya maabot. Bigla, sinabi ng system na na-discover niya ang spring. Natugunan niya ang lahat ng mga kondisyon para maging isang player. Pagkatapos ng mensahe, biglang dumilat ang kanyang mga mata at may isang liwanag ang sumulpot sa harap niya, tumatanglaw sa kanyang gulat at naguguluhang mukha. Binati siya ng system. Nakatingin siya sa mga pop-up window, ang isa ay nagsasabing may bagong reward na available. Gusto niya itong tignan, pero sobrang tulala siya sa nangyari kaya natulala lang siya. May mga bula ng hangin na lumabas sa kanyang bibig at nawalan siya ng malay sa isip niya, iniisip na hindi niya alam ang nangyayari pero wala na siyang pakialam. Inabot niya ang system window at pinindot ang agree button, nakakuyom ang mga ngipin sa desperasyon. Pagkatapos ay gumawa siya ng mga espada at ginawa itong hagdan para umakyat at muling harapin ang halimaw. Iniulat ng system na natatanggap niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling ito, ang katawan ng ating protagonist ay nabalot ng aura. Nagsimula ng umatake ang halimaw. Iniulat ng system na tapos na ang pamamahagi ng reward. Nanlaki ang mga mata ni Jonso habang lumilitaw ang mga higanteng espada sa kanyang paligid, sumugod sa halimaw at tumago sa katawan nito na naging dahilan ng pagbagsak nito.
Biglang nakaramdam si Shin Johnson ng matinding sakit sa kanyang ulo at nagngangalit ang mga ngipin, nagtataka kung ano ito. May mga kakaibang alaala sa kanyang ulo. Napansin ng isang bagay, lumingon siya sa halimaw at nakitang papalapit na ito para magbigay ng susunod na suntok. Pagkatapos ay isang malakas na tunog ang narinig. Tumama ang kamao ng halimaw sa ice shield na itinayo ni Shin Johnson sa harap niya. Naisip niya, hindi ba siya nasaktan? Kahit na isa itong golem-like na halimaw, mayroon itong hindi kapani-pani walang vitality. Nakaramdam siya ng panghihina at agad na sinira ng kanyang kalaban ang shield kaya kinailangan niyang lumayo. Pagkatapos ay naisip niya na kung totoo ang mga alaala na ito, kahit na ito ay isang golem-like na halimaw, ang mga kahinaan at taktika nito ay pareho pa rin. Ang tinatawag na golem-like na halimaw ay walang partikular na kahinaan. Kahit na masaktan ito, maaari itong gumaling. Sa kasong ito, inirerekomenda na magbigay ng damage mula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Kung maaari, kailangan niyang lumikha ng isang net na may pantay na saklaw gamit ang skill user bilang center point. Ang mga creations na ginawa sa loob ng grid ay pwedeng pagalawin ayon sa kagustuhan ng user. Matapos likhain ng net, ipinatawag niya ang maraming espada, pagkatapos ay ikinuyom ang kanyang kamay at ang mga espada na ito ay nanginig na sumugod sa halimaw ng napakabilis. Pagkatapos nito ay isang malakas na crack ang narinig at ang mga piraso ng yelo ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ang golem ay bumagsak at namatay. Ang MC ay lumapit dito at bumaantong hininga sa pag-iisip kung paano niya naisip na ang grid world na ito ay isang support skill lamang na maaari niyang gamitin upang lumikha ng mga item ng mas mabilis. Mukhang habang tumataas ang efficiency ng skill na ito ay maaari rin itong gamitin pang atake. Iniulat ng system na natalo ang boss. Nakita ang system window sa harap niya, itinanong niya kung maaari niyang tingnan ang impormasyon ng halimaw o dungeon. Wala siyang natanggap na sagot. Napansin niya ang isang purple na aura na tumataas mula sa katawan ng halimaw, nagiging isang sphere at bumabagsak sa kanyang kamay. Iniulat ng system na ang passive magic engraving skill ay na-activate. Nakatingin siya dito ng gulat at sinabing, ano to? Pagkatapos nito, nagpa siya siyang isipin ng lahat ng mga nangyari sa kanya. Natanggap niya ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng nakaraang buhay, ngunit ito ay talagang siya, yun ay ibang Johnson mula sa hinaharap. Ang buong mundo ay nawasak. Mga bagay na napakasama para banggitin ang nangyari, at minana niya ang mga alaala nito. Ngunit kahit na ito ang hinaharap, maaaring hindi ito ang hinaharap ng mundong kanyang kinaroroonan ngayon. Napakaraming mga bagay na hindi magkatugma. Kahit ang status screen sa harap niya, hindi ito nangyari sa kanyang past life. Isang system window ang lumitaw sa harap niya na may listahan ng mga skills, creation, communication, rental payment, at grid world. Napagtanto ng MC na talagang naging player siya. Ito ay isang terminong ginagamit para sa mga piling tao na awaken. Batay sa kanyang mga alaala, ang mga players ay wala pa sa panahong ito. Mga 2 taon pa mula ngayon, isang maliit na bilang ng mga awakened ang napili upang maging mga player. Isang asul na screen ang lumitaw na tanging ang mga piling tao lamang ang makakakita sa hinaharap. Ang mahiwagang bagay na ito ay tinawag na system na parang isang biro lamang. Sapat na ito upang gulatin ang mga awakened sa buong mundo. Hindi lamang binigyan ng mga player ng isang system, lahat sila ay nakatanggap ng iba't ibang mga reward, halimbawa, lakas at mga skills na iba sa mga mayroon sila dati. Ang mga system at reward ay lumitaw mula sa kung saan ginamit ng mga player at naging dahilan ng kanilang mabilis na paglakas kumpara sa iba pang mga awakened. Salamat sa Guild Master na naging isa rin sa mga napili, ang Dowen Guild na kanyang kinabibilangan ay naging isang first-class guild. Wala siyang direktang kinalaman dito, ngunit ito ay nag-udyok sa kanya na lumakas sa kanyang unang buhay. Upang matapang na manatiling isang umuunlad na guild, patuloy siyang nagsisikap na paunlarin ang kanyang mga skills. Sa system window, makikita mo ang mga skills na natutunan mo at ang proficiency. Nang una niyang marinig ang tungkol sa system, naisip niya na ito ay convenient. Sa huli, ito ay talagang naging ganoon. Kung ang kanyang mga skills at experience ay dinala mula sa kanyang nakaraang buhay, kung gayon ang skill na ginamit niya sa bangkay ng golem ay isang skill na wala siya sa kanyang nakaraang buhay. Naisip niya na wala siyang narinig na ang mga player ay mayroong ganitong skill. Ang reward ba ay ibinigay lamang sa kanya? Tumingin siya sa magic gauge na nagsisimula palang mapuno at naisip na nangongolekta ito ng enerhiya mula sa kontaminadong mana. Mayroon siyang ilang mga ideya kung paano makakuha ng magic na ito. Nagpasya siyang isipin ito mamaya at lumakad siya sa mga bangkay ng kanyang mga kasama at kinakabahang lumunok. Sa ngayon, kailangan niya munang asikasuhin ang kanilang mga katawan.
Maya-maya sa headquarters ng Hunter Association, nilapitan ng babae ang kanyang kasamahan na nakatingin sa bintana at tinanong kung okay lang ba na pauwiin nila si Shin Jonso. Hindi nito maintindihan ang kanyang ibig sabihin at ipinaliwanag niya na kakaiba ang nangyari. Isang maliit na guild ang nag-clear ng isang unidentified dungeon at naaksidente. 4 sa 5 ang namatay, ngunit ang tanging nakaligtas ay isang D-rank support. Hindi sana nakapagtataka kung tumakas siya habang ang iba ay nakikipaglaban, ngunit hindi iyon ang nangyari. Inalagaan pa niya ang kanilang mga katawan at dinala ang mga ito sa asosasyon. Ang gate ay nawala na kaya wala nang makitang ebidensya. Ano sa palagay niya? Naramdaman niyang may mali. Hindi siya nito pinatapos at tinanong kung sa tingin niya ay makakaya ng isang D-rank support na patayin ang mga hunter na iyon. Pinalo niya ito sa ulo gamit ang file at sinabing magtigil na siya sa kahibangan. Hindi ito isang civil matter. Alam din naman niya na kahit pa may kakaibang nangyari doon, walang paraan para malaman kung ano ang nangyari sa loob dungeon. Maaari lang silang mangolekta ng ebidensya kung ano man ang meron. Hinimas niya ang ulo niya at sumang-ayon na may naguguluhang ekspresyon, ngunit gusto pa rin niyang tumutol, ngunit pinigilan siya nito at tinanong kung mayroon siyang anumang mga mungkahi. Madalas naman itong mangyari sa panahon ngayon. Tumabi siya at winagayway ang folder habang sinasabi na marami na ngayong mga hunter na nawawala matapos makakita ng gate at hindi ito nire-report. Kung magre-report sila sa asosasyon, magsasagawa sila ng auction para sa pagpasok. Alam naman nilang lahat na maliit lamang ang kanilang makukuha na reward dito kaya mas gugustuhin pa nila na magbuwis buhay at pumunta doon ng palihim. Kung sa bagay, kasi halos imposible rin naman para sa isang maliit na guild na manalo sa isang auction. Sinabihan niya ang babae na tawagan na lang si Shin Jonso para sa karagdagang investigasyon o kung ano paman. Bahagya siyang yumuko at nagpaalam. Sa oras na iyon, lumabas siya sa koridor at tumingin sa folder, iniisip, ang kanyang pangalan ay Shin Jonso. Alam niya na nasabi niya yun kanina pero mukhang hindi nga ito normal na kaso. Malinaw ang sitwasyon, ngunit hindi pa rin niya maalis ang pakiramdam na may parabang may mali. Una sa lahat, napakakalmado ni Shin Jonso habang iniimbestigahan siya. Wala siya masyadong experience sa dungeon at nakakita siya ng ganitong insidente, kaya hindi nakakapagtaka kung magpanik man siya. Mayroong kulang sa mga kwento niya, pero ipinaliwanag niya ang lahat ng malinaw. Siyempre, posibleng ganoon lang talaga siyang klase ng tao. Nakakilala na siya ng mga ganong tao dati, ngunit talagang may mali dito, pero hindi niya lang alam kung ano ito at nakakainis ito sa kanya. Huminga siya ng malalim, nagpas siyang hindi niya pa kailangang isipin ito sa ngayon. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys. Sana nagustuhan nyo at please, suportahan nyo rin yung channel ko. Kung meron kayong mga suggestions sa pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.